Kahit nasulit at street ko, okay lang po. Alam na niya yun, tsaka si Epe Ramirez, lagi kami may picture. Nagkikita kami doon. Napaka-generous. At saka syempre po, yung mga... Ibig sabihin po nun, yung 18 years old, yung mga 17, 15 in one day to below 18 years old, yun po kasi yung criminal suicide po. Ibig sabihin po may criminal liability po yung mga yun. So yun po yung mga, minsan sila po talaga hindi naman sa inuutusan, pero yung naguguyo ng kasama na magnakaw, hindi kaya gumawa ng hindi maganda. So, ganito po, pagka ang kaso or yung ginawa mo ng bata na yun is magdahasa, diba? Makakabastusan ba? Lahat po yun, kahit anong edad, matanda ang pinagpakitaan ng tutoy niya, o binastos niya, tinawakan sa ilang bahagi ng katawan, kahit anong edad po ng biktima, bata man ito o kaya matanda, lahat po yun ay sa vouching. Kasi yun nalaman po sa pambabastos po yun. Kasi yun po yung mga kasong hinahawakan namin. So hindi na po nilitingnan yung edad ng biktima. So nag-gets po natin yun. Lahat po yun sa vouching. Pero pagka ang ginawa po ng bata ang nagnakaw, pumatay ng tao. Ano pa? Nagmura. Pambabastos niya. Pero yung inura niya na... Curfew po sa curfew. Curfew? O sige, mamaya ayaan mo ulit po yung curfew. Pero yun, yung mga kaso na pagnanakaw, pagpatay ng tao, pagdadrugs. Sa pagdadrugs kasi wala namang walang victim. Pero sa pagnanakaw, ang biktima po ay bata. Sa pagpatay, ang biktima po ay bata. Ang blatter po nun ay sa VAC, sa vouching. Kasi bata po ang biktima. Pero pag ang nanakawan po ay matanda, ang pinatay ay lolo niya sa regular blatter po niya. No? Nakuha po natin yun. Yun po yung pagkakaiba. Titignan na po natin yung edad ng biktima kung ang kaso ay pagnanakaw, pagpatay. Yun po yun. Tinitingnan na po natin yung edad. Yun sa atin, yun sa PNP na yun. Ano po natin yun. Kasi minsan po kasi, yung bata natugtog ng kapitbahay na nasa legal age na, ang ginagawa, pinapablatter sa vouching or sa VAC. Hindi po. Kasi matanda na po yung victim niya. So, regular po yun. Pero pag tinugtog niya, anak ng kapitbahay na kaedad niya, 16, mga ganon, sa VAC po yun. Yun po yung pagkakaiba nun. Tapos yung sa curfew, kung may mga na-curfew kayo, tulad na po, kung lasing, mga ganon, nakuha ninyo dun sa kung saan man, sa Manila Bay. Umiinom. Di ba ang dati-dati yung ginagawa natin doon kasi pinapasok ko sa magulang. Pinapakita yung, minsan pa nga nagpapadala ko ng birth certificate kasi minsan hindi pa ng mga minority edad po yung mga yun. Tapos yung tulad po ng antiko na ang ginawa ko po, pagka may mga curfew sila, tapos 3 beses na po na naka-curfew, nagkakandak po kami ng ganito. Kasama po yung magulang. Para po masabihan yung magulang, lalo at paulit-ulit sa babastos po ng mga tanong. Diba? May mga ganun po eh. Tapos yung mga magulang na pinuntahan sa bahay, sinabi yung anak mo na curfew, anong sasabihin sa tanong pa? Diba? Galit pa, diba? Pagkalaman po, i-dispatan nyo sila. Tapos paanayahan po. Tapos mag-set kayo ng isang araw kung kailan sila po
pwede po, kasi may panggabi po akong na gausi. Si Yabot po. Siya po ang magkakanap po ng sa kanila, intervention. Para malaman ng magulang kung ano yung dapat nang gawin sa mga anak niya. Kasi talagang may mga magulang na nakakatulong ng mahimbing kahit yung mga anak kulang sa loob ng bahay. Diba? Minsan pa nga, naglalakaw yung anak, tapos galit na galit pa, sabihin, hindi naman nagnanakaw yung anak. Pero lagi-lagi naman pala naka-curfew. So lahat ng mga kabataan na nakukuha ninyo doon, lahat ng pangalan ng lista po ninyo yung hindi kaya yan Excel, para dalawang beses na to, yung mamarkahan na ninyo kung nakailang beses na. Kasi responsibilidad po ng magulang yun na dapat sila, bantayan nila yung mga minoriidad ng mga anak po nila. Para ma-warningan din po sila. Kasi pagka hindi, i-refer na natin sa DSWD, si DSWD naman ang magandang na intervention po para sa kanila. Ate Sonia, ano yung tanong po para sa curfew? Ayun po yung nga po sinabi niyo ma'am, na yung ulit po naka-curfew, tapos sabihin po ng magulang, Ika, tuluyan niyo na ika, tulong niyo ika. Sabi po gano'n. Tapos po nahuli na naman po, yun nga po sinabi niyo, na pwede po pala i-seminar po yun, na gano'n, pag-ulit na po. Listahin niyo lahat, pagka nakatatlong beses na, dito na, huwag kayo maghanda ng merienda. Pamimeriendahin ko na lang sila ng palakpak. Kasi baka naman may handang merienda lagi, ay magpa-curfew pa anak, may merienda ulit doon, hindi ka. Huwag na po, pagka half day, kaya mo naman magdaldal ng kalahating araw para masabihan sila. At yung mga magulang. Kasi minsan pagka yung bata, pinapapunta lang doon, pinapapunta lang magulang kapatid pa ang susunod. Hindi po, dapat po magulang mismo ang dadalo. Na po ninyo yun, para maibalat, kasi baka sabihin naman nila, hindi namin alam, may mga ganun palang dito sa barangay, yung mga ganun ba, ikalat na ninyo, napagka yung mga anak ninyo, 3 beses na kung na-curfew, magulang, anak, magsiseminar po ng isang araw doon sa barangay. Sabihin na lang po ninyo, para huwag nilang sabihin na hindi po sila na-warningan. Pero kung po yun, sinasabi na po yun, ilan na hindi dati. Yung mga kabataan na curfew. Dapat po may mga ganon. So yung antipona medyo nabawasan na umiiwas na. Kaya lang sa ibang barangay naman po sila pumupunta sa Binyang First naman. Binyang First wala, malaya sila doon. Umiiwas. Kasi alam nila, pagka sa antipona, kasama magulang nila. Ngayon, lumipat naman sa ibang barangay. Ang Taal naman po dati, doon sa may mga punong kahoy doon, ganon din ang ginawa namin. Ngayon, wala na sa Taal. Ewan ko na lang, baka lumipat naman ng batsa ulit. Hindi kaya po pambubong. Wala naman pong ibang nagre-report nun. Pero yun, yung santi ko na po, naging effective naman po yung gano'n. Lumipat na lang na pupuntahan ko. So, yun na lang po ang muna natin sa mga curfew po natin ng mga minor de edad. So, yung sa ano naman po, yung anti-bastos law, kasi minsan may mga nangyayari po yung mga sumisipol, nagpapakita ng masasilang bahagi ng mga katawan nila. Kumikindat-kindat, mga kuyahan, pagka nabastusan po ang babae sa inyo, 11313. Pagka magkabarangay po, yung dalawa, yung nagkakaso, yung biktima, at yung suspect, hinaharap po yun sa barangay. Kasi po yun walang kulong po yun. May fine nga lang, may seminar, tsaka intervention po na gagawin sa DSWD. Susapot po siya ng barangay. Pagka nakatatlong beses na po siyang gumagawa ng mga ganong bagay, ayun po, makakasuhan na po siya. Pwede na po natuluyan po ng biktima. Or kahit hindi naman laging yun ang biktima niya, sa mga ibang biktima, nakatatlong beses na, may record na po sa inyo, tuloy na po yun, direction na po. Hindi na po siya maghaharap sa barangay, kasi marami na pong record na gano'n. Ang natin, yung dati-dati, pagka nasa loob ka ng sasakyan, pagka hinawakan ka, sa dibdib o kung saan man, acts na agad yun. Ngayon po, dahil may anti-bastos law, basta in public place nangyari yung pambabastos, babagsak po siya sa 11313. At makakalungkot kasi kung hindi sila magkabarangay, sa loob ng jeep na gawa, kulong na po kaagad yun. Pero pagka magkabarangay, yun nga po, pwede po barangay muna. Maghaharap po sila. Pero kung sa loob ng jeep na huli sa Lulukoy, hindi naman sila taga-Lulukoy parehas, dampot agad sila lagi po, kulong po agad yun. Inquest na po agad. Yun naman pagkakaiba. Kasi baka mamaya, tricycle, hindi naman taga-Bangka, ay sabi niya, kailangan narating sa
Yun po yun. Nag-gets na. Ayan. Tapos yung sa RA 9262, ito po paulit-ulit. Alam ko, pag kayong iba, pagka, baka may magsumbok kay statement nyo. I'm sorry, hindi ko po nakita kasi kaya po tayo narito para maliwanagan, para makatulong. Ano po yung sabi ninyo na kung hindi kapwa or pareho taga-Bambang, basta po namin tatalagan, hindi po na dapat kung taga saan sila doon sa barangay ngayon, i-pepper over. Hindi po. Kasi tulad po sa loob ng sasakyan, biyahe mula Valenzuela, papuntang Bukawi. Sa sasakyan na yun, habang bumibiyahe po, hinahawakan sa dibdib, hinahawakan sa puwerta. Nung may makitang mga tanod or police nung nag-checkpoint, nanghingi na ng tulong po si babae. So, direksyon na po ng police station. So, kung ako po ay taga-Bukawi, Yes. ako po ang humingi ng tulong sa inyo, diretso po ako sa inyo na ireklamo yung taga-Valenzuela yun. Yes po. Ganon. Opo. So, kung diretso po sa inyo, no? Opo. Pero kung sa barangay, yun po yung sinasabi ko na turn over sa kung saan barangay yung may kaso na yun. Pero ang tama po talaga ay diretso sa inyo base sa naging pagre-reklamo. Kasi po walang iniwan yan sa dalawang may kaso na nagreklamo sa Barangay, pero yung isa yung taga-Bambang, yung isa hindi taga-Bambang, pwede po talaga sa Bambang discuss yung kaso. Pero kung sino naman po ay hindi taga-Bambang, pwede po yun na i-turn over sa ibang barangay. Kung gusto po ng victim. Kasi, halimbawa po dito kasi sa Bambang nangyari yun. Hindi naman pwedeng sa barangay po nila idaan po yun eh. Kasi hindi naman po sila magkabarangay. Kasi kung sa barangay, isasabihan niya yung hindi naman yung kabarangay, hindi pupunta po yung lalaki. So talaga po dumudiretso na po yun sa amin. Kasi hindi naman po sila pareho sa isang barangay. Pag isang barangay po kasi yan, pag nagsabi nila yung kapitanan nyo, syempre pupuntahan po nila yun. Pero pag magkaibang barangay po yan, sinagpinahan sa isang kapitan ng isang barangay na to, sigurado po hindi po pupunta yun. At saka po, hindi ako naman po eh. Kagagawa na lang po na yun. So, diretso na po sa amin yun. Yun po yun. Pero minsan po kasi, may mga babae din na hindi, mag-usap na lang tayo sa barangay. Ganun lang sasabihin, kung saan po nangyari yung pambabastos sa kanya, doon po sila maghaharap. Kung papayag po yung parehas po. Or lalo na po si victim. Kasi ang tinatanong po natin dyan sa victim po kasi. Salamat po. At in connection naman po dun sa pinapaliwanag ninyo, ang pagiging maniac po kasi it is a sick of the mind. Psychological. Kasi po isang exhibitionist, di po ba, anytime, meron po siya, anywhere, kung meron yan, no? Siyempre po, isang kagalagahan o mahinhin yung nakapagganyan. Siyempre po, paano naman po kakasuhan nyo? Kasi po, kung nabastos ko nyo pero it's beyond his control kasi at that moment, meron siya, that is the sick of the mind and psychologically. Kung meron po siyang patunay, kung meron pong patunay yung lalaki, kasi usually pag ano, tulad sa baliw, baliw eh. Pero may lucid interval po sila ibig sabihin. So pinapadala po sila sa psychologist para malaman kung nagpakita ba siya, inaatake ba siya ng sakit na yun, o kamanya-kanya na yun, o nasa normal naman,
yung babae na kunwari sino, nagbubad doon na negros, nagbubad. Ang siyo. May kasalanan po ba yun? Nabastusan pa po ba sa nakita mo? Nabastusan mo ba yun? Pagka hindi po, kasi saan tayo bastos yun? Ibig sabihin po nung tayo, nabastusan ka. Kasi po ano yung ang bukod sa babae at lalaki, di ba po gumagawa ng kabastusan? Opo. Nag-bolt up siya doon sa kalsada. Nangubo. Opo. Pwede po ba kasuhan yung babae? Applicable lang po kasi yun sa kalalakihan. Kalalakihan po kasi nakakasuhan. Kasi yun nga po ang tanong ko, nabastusan ka po ba sa nakita mo? Hindi kasi kabastusan yun dahil magsayaw ko sa Pag nabastusan ka, Pag may mali siya, pag may mali siya, may kabastusan. Pag may mali siya. Kasi kaya sorry po, kaya dyan namin kayo talo. Pwede namin. Yes! Tama! Yes po. Ala na, may takbuhan na. Ang eta, parang awa mo na kung gagawin yun. Hindi po, ganito naman siya. Kaya ginagawa siya kung nabastusan ba siya sa ginawa. Hindi po. Kabastusan yun eh. Kabastusan yun. Oo. Hindi, nasa tao ko eh, nasa complainant. Pag wala complainant, wala kala. Wala, kasi hindi naman siya nag-complain po. Wala nag-complain siya. Sasabihin niya na basta nag-complain na ginagawa niya. Ganito kasi yun. Yung paghuhubad ba, di ba ba alas ginaganon ka? O, hindi. Pwede natin intended po sa'yo yung ginagawa ng tao. Kasi syempre pagkabaliw yan, naghubad, ginaganon yung dede, hindi ka naman ginaganon. May something po yun, may something, ma'am. Okay, hindi sa'yo ginagawa. Halimbawa, yung sa yung sinasabi ko kanina na third sex, anong sinabi? Ano ba? May makikita ko na ano. O sa mga Apisonia, kung susutukin ha, Hindi po. Go, go. sinabi, tutumboy-tumboy, nakalaki naman ng dede, masarap pa. Namas-namasin. O, Mamahit ka, ma'am. pasok sa 11 primary. Yun. Mabait pa rin. Ang kagastos na po talaga yun. Kaya kailangan intended sa inyo yung ginagawa po ng tao. Sa'yo gusto ipakita yung kabastusan. Or gawin yung kabastusan ko na yun. Pwede po kayo mag-reklamo. Halimbawa kung si Kuya Mac, kabastusan siya, ginaganon-ganon siya ng babae, nagpapakita nga, pwede siya mag-reklamo na ganon. Kaya ang tanong ko kasi sa kanya, nabastusan ka ba sa ginawa o nagustuhan ko? Hindi po. Kabastusan po yan kasi nasa kalsada po eh. Pinakikita niya. Yung sa akin lang po, yung babae po ba, kasalanan ng babae, saka kasalanan ng lalaki, equal ba yun? Wala, kami nga nagpupura ang pagsayaw, pulo kami. Pero yung babae, hindi. Depende yun kung normal yung tao. Kasi nga kulang na sa pag-iisip. Wala na siguro normal na gagawa ng gano'n. May something yun. Ano lang ang sasabi ko? Scandal. Yun. Scandal. Kumain ka ng barangay. Kasi man ang lakas ng droga sa Pilipinas. Kainuman muna. Ang uwawa ko. Parehas po, both sides. Matin mo, sa umaga, pagdating sa ako, at nakadroga na. Iba na. Yun po yung sinasabi ko sa inyo. Yun po yung sinasabi ko sa inyo. Paano po yung lalaki at babae nagkaganon? Sino po mas may kasalanan? Lalaki po ba? Babae? Depende sa ginawa ko talaga. Yan po. Kung sino ang gumawa. Yun. Na. Kasi po, 11-3-1-3, meron pa po. Paano to po pagka kapwa lalaki? Ako lalaki. Ano, third lang po na lalaki. Ginawa ko yung lalaki. Side na 25 yung Ano pa naman reklamo? Hindi, nagreklamo si... Ilang taon na yung nagreklamo? Kung nasa edad naman po. Nasa edad yung nagreklamo. Yung pa rin kasi ang tatanungin eh. Yung Ano ba siya? Gastos ba siya? May effect ba sa kanya psychologically yung ginawang panghawa sa pet niya? kailangan ko yung kung sino po yung lalaki niya yung ano lang na, yun po ang nagre-reklamo kung napapasusan. Oo, nababastusan. Pero
mo yun. Kung meron lang nangyari sa kanya, kung nabasusan ba siya, o may psychological effect ba sa kanya, yung ginawa sa kanya. Kasi baka mamaya, gusto lang yung pirahan ko, kaya nare-reklamo niya. Diba? Tsaka pag inuman kasi, lasing naman na yan, eh, mali mo naman, dapat ganun, tapos nakawakan mo yun, diba? Titingnan din po yun. Ayan, so yun po yung sa 11.313 natin. No? Kaya medyo mag-ingat at may mga nanilisaw na pagkaano, lalasing kasi nilalabas na basundina. Hindi kaya gagawin yung mata kahit wala namang inaanuhan, sumisipol-sipol, mag-ingat po tayo. 11.313 po yung babagsakan po natin. Excuse ko ma'am. Yes po. Kaya tanong ko kanina, paano po kung marinig ko, binanatan ko, nung lalaki, yung bangka, dahil hindi ko niya siya. Paano yan? Eh, sila lang magharap doon sa court, paano nila papatunayan na kaya siya binanatan is dahil sobrang hawak sa pwede. Tsaka titingnan din, physical injuries, hindi naman sa ating babagsak yun, kundi sa regular. Doon sa lalaki na nahipungan ng kwento. So pwede po siyang mag-file ng reklamo, unjust vexation, pang-inis. Yun po yung katapaktuhan. Kaya lang yung nabanatan niya, pwede po mag-file sa kanya ng physical. Unjust vexation, pag hindi nagustuhan. Kaya sa harapan ang kawawa. Meron ako. Medyo maano ko kasi pag 11.313 eh. Parang simpleng ano lang siya, kaya nang batas na po kasi. Na isang batas na po kasi, kaya yun. So ito ang pinakamahirap. Sa 9262, nahihirapan naman ang mga tanod. Paano ba yun? Pagka pinasok mo yun, ikaw naman ang makakasuhan. Ito ba, lagi kong sinasabi, i-assist niyo. Pumunta yung babae, magdiduguan, maghihiwalay na yung ulo sa leeg, abay, respondihan talaga. Panghuli na po yun. Pero pag pumunta sa inyo si babae, bagong ligo, oo po, pag-anong pa, baka ano naman ito, Picture sa ito. Tapos nangyari, madaling araw, alas 5, Picture na. sa inyo, alas 5 na ng hapon. No? Hindi na po yun. Kasi nga, sabi nga natin, pag-awaran ng arrest yun, kailangan kakagawa. Yung krimen, gagawin pa lang. Mga ganun po, no? Pero pag nagano alas 5 ng madaling araw, tapos alas 5 ng hapon, papahuli sa inyo, sabihin na po ninyo sa amin na po siya pupunta para maipaliwanag po namin. No? Tsaka yung sa medical legal po nila, kailangan nga po, yung po yung sabi, sa public hospital po sila pupunta. At sa DI, ang sabi ni Ma'am DI, hindi po hinaharap sa barangay ang nag-aaway na ang asawa. Kaya nga lang po, Pilipino nga po tayo. Diba? Ang pamilya, pinapahalagahan natin. Minsan, ang gusto lang nila, nagkaroon lang po ng kasulatan doon na maghihiwalay pero magsusustento na lang po si lalaki. Okay naman po yun. For record lang po. Kaya lang, pagka may susunod na naman ulit, pagkalipas ng 1 linggo lang, babalik na naman ulit sila, mag-aawa na naman kasi nagkabalikan pala kinabukasan at yung latter nila, sabihin na po ninyo pumunta na po sa amin. Ha? Para hindi na po ninyo idagdag sa problema ninyo yung paulit-ulit na lang. Tapos pagka nagkasundo, wala kang pansinan. Hindi pa sinabi, ay, nagkasundo na po kami, hepe. Okay na po kami. Yung mga ganon. Pagkawalas na lang po, wag na po ninyo pagharapin pa. Ay, tama na, nagharap na po kayo. Meron na po kayong kasunduan dati dito. Sa pulis na po kayo pumunta. Kami na po ang kakausap po sa kanila. Po? Ibagla ko? Kayo ang maglaka. Pumuntahin niyo sa akin pagkatawag ng tawag. No? Para ako na lang po ang kumausap. Tapos sa 7610, yun po yung medyo nakakalito. Kasi pagka slight physical injuries po or yun na, ano lang, mabilis gumaling, yung sugat po ng bata, kailangan po karating sa barangay. Hindi po ibig sabihin na pagkakasunduin ninyo, kailangan lang natin mabigyan ng CSA. Oo, 13 to 45 days ibigay ka po ninyo. Pag slight physical injuries lang po, 60 days lang po ang binibigay sa court para po ay sa prosecutor's office para maipasa po yun sa court. No? Pagka minor po yung mga victim natin, lalo pagka nagkapit-bahay, nagasgasan lang, nagpa-medical, i-CSA na lang po sila. Okay lang po yun na pupunta si victim, ayaw ko makipagkasundo, basta mag-attendance lang sa
po ang ilalagay po ninyo na ayaw ko pagkasunod ng technique at gusto ni Diretso, and then yun na. Pagka nabigyan na po ng CFA sa amin na po. Pagka mga serious na, Diretso na po sa akin, pag 7610. Yun lang po ang ano sa ano natin. Sa 7610, yung sled lang. Maaano po muna sa Maracay. Yes po. Meron po. Depende po doon sa reklamo. Kasi po yan, yung dumadaan naman sa inyo yung mga minor cases dito ba? So, hinihingi siya. So, buubos kayo ng 45 days. So, dapat within 60 days, ma-file po yung demanda. Diba? After 45 tatlong paghaharap, i-issue nyo na ng CFA. So, dapat po, bago matapos po yung 60 days, ma-file po yung demanda. Kasi, pagka po yung lumampas na, masyado nang mahaba yung araw bago niya na-file, pwede po contest ng attorney ng idinimanda yun at pwede ma-dismiss yung kaso by technicality. Ay, hindi nyo na ho problema yun kasi ay, katulad ba yung kanina? Yung Ayaw mo sila kung sinando. Marcho na rin tapos may problema ba doon? Gano'n. Ay, isyuhan nyo pa rin ang CFA. So, wala kayong doon. Kasi nakipag-ayos naman sila eh. Diba? Nagkaroon sila ng pag-uusap. Kaya lang, hindi naman tumupad. I-isyuhan nyo mga ng CFA. Akala itinuloy. Okay. Wala. Bumalik na naman sa akin. Parang bidyuan. Ano po dapat ang Ay, hindi na po. Hindi na. Huwag yun ang bigyan ng CFA kasi binigyan nyo na ng CFA eh. Binigyan na kayo nga mo ng pagkakataon na makapag-file ng demanda. Eh, kasi kung i-issue nyo ng another na CFA at yun yung magiging cost ng pagkakadismiss by technicality, baka naman ikaw naman yung babalikan. Sabihin nyo, nakapag-issue na po kami, isang beses na po kami nag-i-issue ng CFA. Maliban na lang kung may iba pang kaso o iba pang reklamo. Opo, hindi na po kayo mag-i-issue ng panibagong CFA. Kahit kung sa akin, gano'n din yung ginagawa rin kami panakot. Opo. Yes, sir. Huwag nyo na kong bigyan ng CFA kung nabigyan nyo na ng isang beses. Tama po yan. Maganda po yan ganito nagkakaroon tayo ng talakayan. Kumbaga yung alam ninyo na i-share nyo sa amin, yung alam namin na i-share nyo sa inyo, katulad mo, meron palang ganung insidente. So, aalamin ko po yun, iimbestigahan namin, at kung may pagkakamali talaga yung pulis namin, mabibigyan po talaga ng punishment ni Hepe. So, thank you po sa mga ganitong pagkakataon na nakakasalamuha po namin kayo.
Tapos yung mic. Yung mic. Ano po, ang nangyayari kasi minsan, madalas, mayroon pong magre-reklamo dito, brother, kahit ilang beses madala na sulat, hindi po sila umaten. Ano po ang pwede gawin? Okay, good question. No? So, dyan po, no, sa mga ganyang mga suplada sa patawag ng mga barangay, dapat po meron kayong listahan yan, ano? Gumawa kayo ng i-type ninyo, naka-type sa computer ninyo, naka-save sa computer ninyo yung mga tao ini-snap, yung mga patawag ng barangay, para kapag hihingi sila ng tulong sa barangay, maghihiram ng ambulansya, aba, teka, kamo, i-check nyo muna doon sa system ninyo, yung mga taong may record sa inyo. Ay kamo, nung pinatatawag ka namin, hindi ka nagpupunta. Akala namin, hindi po kailangan ng barangay, tapos nandito ka ngayon. Kailangan ko pala ng tulong namin. O ano, isa pa, paghihingi sa inyo ng barangay clearance or certificate of residency, di pahirapan nyo rin. Ano? Yun yung time of reckoning. At yun po yung ginagawa namin. Pinagbigyan ko na po sila na kapag mayroong ganyang problema, at alam naman po namin kasi, hindi ko sila pinabibigyan kapag natulong. Yun. Gusto nilang tulong sa barangay. Tama po yun. Kailangan po, kausapin nila po nila. Opo. Kasi kawalang respeto po yun sa barangay. Ano, pinatawag ka para kuhanan yung panig mo, tapos babaliwalain mo yung barangay. No? Mali po yun. So kaya po, yun yung tamang gawin ninyo. Ano? Hintayin niyo muna na makausap si Kapitana. Ano? hindi sa kasali sa mga ayuda. Yun. Masali man, ilagay mo sa huli. Siya yung pinakalas na mabibigyan. Yes, ma'am. Sir, paano po yung gagawin po niya? Hindi po ating hearing kapag pinapadala ng pangulusulat. At hindi na rin po dito sa baba kumukuha ng requirements sa barangay. Pero dito po siya nakatira. Diba, dapat naman yung kinukuhanan niya ng requirements, i-validate na, no? Kung talagang doon siya nakatira. Kasi hindi ninyo kontrolado yun eh. Ano? Dapat doon yung ibang barangay na pinag-validate naman. Kasi hindi natin mapipigilan yan gano'n. Sir, meron po tayong minor dito na gusto ko magtanong. Yes po. Tanong ko para po kay Kaubusan. Kasi po, Meron po kasi akong kaibigan na hinipuan po siya ng, babae po sa babae. Di bali po anong nangyari po kasi sa paghihipo niya po na yun, nagkaroon po siya ng feeling na parang nagkakastusan po siya. Pwede po bang kakasuhan po na, po pwede yung... Pwede naman siyang magkasa. Papuntahin na lang sa akin para Taga-Bukaw na. Dito lang din po. Dito lang. Sige. Papuntahin na lang. Tapos po, isa pa po, tanong ko lang po kasi po, matagal na po kasi, actually po, 2022 pa po, nagkaroon po kasi ng issue po na, may sinasaway lang po ako na magkapatid po kami yung, sinasaway ko lang po yung kapatid ko. Then, ang nangyari po, akala po ng pinsan ko is, inaan ko po yung nanay niya. Ang nangyari po, lalabas na lang po sana ako. Ang ginawa po niya sa akin, sinabunutan niya po ako. Kailan yun? 2022 pa po. 2022, ganito ha. Yan nga yung sabi namin kanina yung sa physical abuse, kailangan natin ng medical natin. So, kailangan ng medical. At saka, yung sa records natin, kailangan ko
sabunutan ka na, hindi ka sila. Pero yun nga, pagka sa susunod, magpa-medical na tayo. Okay, si ma'am. Okay, sige po. Kunwari po, kailangan po ako, pag hindi ako na, nag-awit mo sila, tapos magpupupugan po, meron po ba kami nagtumakialam po dito pumasok sa bahay nila? Talagang meron. At bawsi ka ng barangay. Oo, talagang meron yun. Kasi po, meron po nagsasabi ako, huwag tumakialam dito kasi awin mo kasama ko. Hindi. Kasi ikaw ang bawsi ng barangay, tsaka parang kaunod ka na din ng barangay. Talagang sasawayin mo yun. Ikaw ang unang ligit na doon. Kaya lang, kailangan may ano ka din, may kasama na nakita ninyong dalawa na nag-aaway. Kaya ka nakialam. Kaya lang, Pumasok po ako sa bahay nila, okay lang po. oo, nakita ko naman binubugo. Hindi po kami ma-reklamo nun. Hindi, unless na lang kung nasa loob ng bahay, nakasarado yung buong bahay, bigla mong tinadyakan, hindi mo naman nakita mismo na binubugbog ka. Baka naman nagbubugbog ang ibang bugbogan yun. Diba? Kailangan, kasi nakita mo talaga na binubugbog sa harapan mo. Mangingialam ka talaga. Pero kung sarado yun, maingay lang sila sa loob, di mo alam kung anong nangyayari. So, depende po kung ano talaga. Nakita mo talaga para, oo, nakita ko binubugbog mo. Paano ang ginagamit ang pambugbog ko doon. Kaya ang pagkasid siya, hindi natin alam ang ginagawa sa loob. Baka nanonood naman ng suntukan lang yun, nakala mo sila na. Hindi. Pagka nakita mo talaga na binubugbog, bukas yung pinto, nakikita mo talagang inumudmud doon, pwede yun. Pero pag sarado, abay mo naman tadyakan. Hindi mo alam kung ano mangyayari doon. Kunin pa si Kuya sa Bukawi, hinihintay ako. Kasi yung gamit ko, di ba pamadala ko May sa tanong ako. ano ba dyan? Baon ng bago Pero hintayin niya. Hintayin niya. yung mga kapitbahay ko. Salita pa daw. Nagpuri sila humihi. Una, hindi mo lang nababasto siya, pero nakapangihan ako. Ano po ang dapat gawin? Ganito po yan, siyempre, mapapaklian ka, iihan yung bakot mo. Anong nararamdaman mo naman pagka ganon naamoy mo yung pangin ng ihi ng kapitbahay mo? Magagalit ka, naiinis ka? Okay. So, papasok din po yun sa unjust vexation. Pwede niyo po silang ireklamo sa barangay, ipatawag sa barangay. So, ang reklamo nga po noon, ang tawag sa ganong reklamo ay unjust vexation o pang-ihis. So, lagyan mo lang ano yun, bawal umihig dito. So, pwede niyo pong ipatawag sa barangay yun pagka gano'n. Okay. Pwede. Ang ruling na siya eh. Pwede. Kasi kung hindi nyo, alam niyo ang pagposas, kaya meron tayo yung issue eh. May issue ang polis, may issue rin kayo na posas. So bakit kayo may issue ng posas? Para doon sa mga ganong mga tao na nagwawala, hindi mapigilan, ano? Kasi ang tendency niya, kapag yan, hindi nyo napigilan, maaaring makasakit pa yan. Makasakit ng kapwa niya, makasakit ng barangay tanod na magre-respond din, nare-respond din sa kanya, o makasakit ng iba pa, ng sibilyan na nandun. Pagka gano'n, pwede nyo arrestuin yun, pwede nyo nakasuhan yun. Alam niyo si Kapitan ng Taal, meron si Quezon,
Ganon lagi ang ginagawa niya, dinidimanda niya. Yung tanong niya yung mga complainant. Eh, dapat mas maganda yun. May video na talaga nagwawala at tinagumura kayo. Para meron kayong additional evidence, hindi yung verbal lang. No, halimbawa, nag-discuss kayong 3 o 4. Kahit yung isa ka lang sa inyo meron nagbibigay kasi, kaya niyo siguro ang 3 yun. Na i-pacify. So yun yung purpose kung bakit tayo may posas. Ano? Mapigilan natin yung ginagawa ng pagwawala para hindi siya makasakit. Lalo ang pagkakabanatan mo, obligadong kasuhan mo ngayon. Kasi ang kasunod nun, hindi mo kinasuhan, siya na yung magre-reklamo sa'yo. Pupunta na kay kapitana yun, o kaya sa DILG, irereklamo na kayo ni kapitana. So kung nasapok mo, nagwawala, nasapok mo, huwag namang yung sa ulo, huwag mong babatutain sa ulo. Hindi na papasok sa hot courses yun. So ang gawin ninyo, i-recover nyo na lang yung i-blatter nyo na dito. Then kung hindi ma-recover, Oo. Okay. Nagre-reklamo sa kanya. Andun. Awa. Hindi. Tama lang yung ginawa niyo. Correct, Bonsi. Parang, pinamigay niyo sa mga liyon ng tupa. Lulurayin niyo. Hindi natin may iwasan yung bugso ng damdamin kasi baka mamaya, siyempre ang tagal araw-araw mong inihimas yung mga to, mas maganda pang imasin kaya sa asawa mo. Tapos nakakawin lang din. Mas pinusay nila. Dati. So meron ba kayong ebidensya kamo na siya yung nagnakaw kung sa manok. Okay lang yun, no? Huwag yung ibigay kasi sabi ko nga sa inyo, pagka yun nawala, no? Hindi natin lang kung saan nila dadalhin yun. Kung baka ba, iyuntog nila yun, namatay, tinapon lang sa ilog. Eh, pag nag-imbestiga kami, tatanungin namin, sino yung mga huling yun? Sino yung last touch dito? Sino yung huling may hawak dito? Baka kasama kayo sa investigation nun, pag gano'n. Hindi man kayo yung gumawa, masasama kayo sa demanda. Kayo yung humuli, ibigay nyo sa kanila, napatay nila ngayon. Okay, ganito, wala po kasing tinatawag na 24 hours. Meron po yan, 12, 18, 36 hours reglementary period na tinatawag. So ano ba yung 12 hours, 18 hours, saka 36 hours na yan? Yung 12 hours po, yan yung mga minor cases na nakakarating sa inyo. Katulad ng serious physical injury, yung grabing paninira, o attempted homicide. Ganito po. Halimbawa, kaninang alas 8 ng umaga, nasaksak ni A si B. Si B, nadakmisan. So, attempted homicide po yun. Okay? So, dapat, mahuli ka agad. So,
paano ba huhulihin ka agad? May tinatawag tayong warrantless arrest. No? Ito yung nasa akto na ginagawa yung krimen, aktong gagawin yung krimen, or kakatapos na gawin yung krimen. Yun. Before, during, after. Okay? So, dapat po yun, after, pagkatapos ng krimen, mahuli ka agad. Okay? Hindi yung, wala pa namang 12 oras, dapat arestuhin na natin. Ano? Lalo kung blacklist lang yung ano niya. So, halimbawa, alas 8 ng umaga nangyari, nakita ng alas 7 ng gabi. Ini-report ng alas 7 ng gabi kasi nakita niya eh. Inayan lang niya. Daplisan lang naman. Hindi naman. Ito po, isa pa po.